Okay, so yan po sa mapapalang araw po sa inyong lahat mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi, mga idol. So sa another property for sale na naman po ipapakita ko po sa inyo dito po sa bayan po ng Gimba, lalawigan ng Nueva Ecija. So bago po ang lahat, meron po gusto mag-avail po ng aming CAP, PR, yan po, Team Realtor sombrero po. Ayan, magsabi lang po kayo, mag-comment lang po kayo o mag-message po sa amin kung gusto niyo mag-avail po ng aming sombrero. Ayan, so ipapakita ko sa inyo itong property na ito. At ito po ay meron po sukat na 9,800 square meter po. So yun po mga boss, ito na po yung property na binibenta. Along cemented road po siya, 2 lane. Simula po dito sa pilapil na ito. Ayan. Hanggang doon po sa may bahay po doon. Makikita nyo po sa drone video, i-highlight po namin yung estimate boundary po ng property na to. Dahil ito po ay naka-mother title po siya. So sasabihin po namin sa inyo, naka-mother title po siya, title property. 2.9 hectare po yung kanyang mother title. Pero yung binibenta po is nasa 9,800 square meter. Sabi po nung source po namin. Kasama po na yung source po namin dito. At dito po, simula po dito sa pilapil po na iyan. At ito may mga puno po ng akasya dito sa harap. Hanggang doon po yan sa bandoroon. Kasama po namin yung anak ng may-ari po dito. Pinakita po sa amin yung boundaries o estimate boundaries ng property nito. So bali i-explain ko na lang po sa inyo. At ito po ay kailangan pa subdivide, pa-approve yung plano dahil letter L daw po itong property na to. Letter L daw. So ito yung ibang part o isang part na kasama sa bentahan at ito naman po yung isang part na kasama sa bentahan din po. Pero itatanong po namin kung pwedeng i-separate, kung pwedeng ito lang bilhin or ito yung bilhin ninyo. Nakadepende yan, pag-usapan nyo na lang po yung seller po kung sakasakali. Ito yung right of way naman po. Yan, papasok po sa ibang part ng property. Yan, may iwan po ito. Isa-segregate po ito. Bali itong dalawang ito po, yung dalawang portion po yan. 9,800 po yung kabuuan daw po na binibenta nila. Pero baka mababawasan pa ng konti dahil dito po sa right of way po na ito. Itong right of way nila naman sana sa 2 meters lang At hanggang doon naman po, letter L po siya. Simula po doon sa tawag dito yung mahogany po, doon na po mag-start yung letter L po niya. Pero kasama itong mga to, kasama po ito. Isa-segregate lang po ito. Isasama po doon sa remaining na natitira na maiiwan po sa titulo. Ayan. So hanggang doon po yung kanyang entrada pa. Kasama po itong part na ito. At ang presyo po nito ay 3.2 million. Ayan, kung gusto pa i-negotiate yung presyo, sa may-ari po tayo makipag-usap para makapag-negotiate po kayo ng presyo. Kaya po binebenta po ito kasi nangangailangan po sila ng pera dahil po yung may-ari po na stroke, kaya kailangan po nila ng pera. So maganda nga po dito, 2 lane po siya at rice field, taniman ng palay, pero pwede kayong mag-residential, pwede rin po kayong pwedeng gawing industrial to dahil malapit lang naman po yung national highway, nasa mga ilang metro lang po ang layo. Siguro sabihin natin or mga 1 kilometro po siguro o baka wala pa sa national highway. Sa palengke po o sa town proper ng Gimba nasa mga 5 minutes driving estimate. So hanggang dito po yung kanyang entrada sa part na ito. Ito na po yung boundary po niya. Itong the rest po na yan ay iba na pong may-ari. Kung nakikita nyo po yung naararo po na yan, iba na yung may-ari po niyan. Ito na po yung boundary, gaganoon na po siya. Ayan. So ulitin ko po, 9,800 square meter. Ayan. At naka-mother title po siya. Kailangan pong ipasubdivide, iparelocate, pasubdivide, pa-approve yung plano. Pero sila seller na po ang sasagot po noon. At ganoon din po yung kanyang capital gain tax po at yung amilyar po ng property na ito. Yun po ang sabi po sa amin ng seller. Kaya ang buyer naman po, sasagot din po niya yung transfer of title na lang po. Kapag naayos na po yung approved plan at yung pag na-release na po yung approved plan, nabayaran na po yung yung mga dapat nilang bayaran, ay doon naman po susunod yung transfer of title kung sakasakali po. Pero depende pa rin po yan sa usapan nyo kung pwedeng mag-down kayo ng 50% kapag na-transfer na or na ano na po yung approved plan, na-release na yung approved plan.
At ano po, nung tawag po dito na ayos na po yung ibang issue ng property na to, ay pwede na kayo mag-fully paid. Pero depende pa rin po yan sa usapan nyo po ng seller kung sakali po. Okay, so ito ay maganda po siya for residential, farming, pwede rin pong pang industrial. Kasi sa part po niyan, may mga farm lot po dyan, may mga farmhouse, may mga ano tawag doon? Yung saan nyo doon? Truck skill? Yan, truck skill. Meron po dito, ano, may mga residential din po. May mga kabahayan na rin po yun. May mga kabahayan po dyan. Ayan po, may mga kabahayan po dyan. At malapit lang po ito sa highway. Mga ilang metro lang po ang layo po niya. Okay, so kung gusto niyo po mag-viewing, mag-schedule lang po kayo para masamahan po namin kayo. At kung nakikita niyo po yung mga bahay po doon, yun naman po yung boundary po niya ng property. At ganoon din po kung makikita yung mga mahogany po na yan, bago sa mahogany po, yun po yung boundary po ng property. Okay po, so andyan po kasi yung right of way o karugtong po ng matitira na lupa o portion sa property na to na binibenta po. Okay, so power line, andyan po yung power line, tsaka nawasa, meron po nawasa dito. May mga kabahayan pa po dyan sa part na iyan, marami pa po kabahayan po dyan. At ang maganda po dito ay tahimik, maliwalas, at marami kang pwedeng gawin sa property nito kung kayo po makakabili. Okay, so kung nakita nyo po may tubig-tubig, kung sinasabi nyo binabaha, hindi po binabaha dahil yung tubig po na yan ay naipon lang po dahil ano naman po, tawag dito, preparation na po ng pagtatanim naman na po ng palay. Ayan, so dito po sa bila, nagpe-prepare na po sila ng pagtataniman nila ng palay. Okay po. So kung may mga katanungan po kayo regarding po sa property na ito, magtawag lang po kayo sa akin. Naka-flash sa screen yung aking contact number. Yung number po na yan, naka-register po sa Viber, sa WhatsApp. At ganoon din po sa mga kumukontak po sa akin sa account ko po na J Velasco po. Pagpasensya nyo na po dahil yung account ko po na yun ay na-disable po. Di ko po alam, meron ba akong nagawang violation o na-spam po ba. At yun po. Pero tinatry ko pong i-recover. Ayan, nag-file na po ako ng appeal para baka sakali ma-recover ko pa po yung account ko na yun. Okay? So meron pa naman isang account, doon ko po ina-upload yung mga video po na ito. Ayan. So hanggang ito po muna. So please follow and subscribe para sa ibang mga property na binablog po namin. So maraming salamat po and God bless.